istoryang ito ay pinamagatang Trio by Justine. Simulan na natin ang kwento. Hi Kuya Ren, ako nga pala si Justine. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang story ko pero mag-i-introduce muna ako tungkol sa trio ko. Ang pangalan trio namin ay Trio de Gago since lagi kami may kalokohan pag nasa school o di kaya gumagala. Ang oldest member sa trio ay si Felix. Siya ay BL at K-pop fan. Ang pinakabata naman na member ay si Eric. K-pop fan lang siya at suportado naman siya sa pagiging BL fan namin ni Felix noon. At ako naman ang nasa gitna nila. BL fan din ako pero ENHYPEN, Blackpink at BTS lang gusto ko noon. We were all good friends. Minsan nga, nang babackstab kami ng mga ayaw namin na tao. O kaya minsan, pag gumagala kami nagtutulakan kami sa isa't isa pag nakakita ng pogi o kaya pangit. Yung mga the usual na ginagawa ng magtutropa. Pero, I had this small crush on Felix ever since the first day of our school. I like him so much. Pero, nag-iiba-iba ako ng crush kasi ayoko na masirang friendship naming tatlo. Alam naman nila Felix at Eric na bisexual ako. At sobrang suporta nila sa akin. And here's Eric. Eric was my friend since day one. He was a very good friend of mine. Kaso nga lang, strict yung parents niya. Kaya hindi kami masyadong gumagala. Tinatara siya ni mama na parang kapatid ko na. Tapos, lagi siyang kumakain sa amin tuwing lunch break. Pero medyo nakakalungkot lang kasi hindi namin kasama si Felix pagka kumakain. Kasi doon siya sa bahay nila kumakain. Tapos, medyo malayo pa yung bahay niya sa amin. So here's my story goes. Si Eric kasi medyo pala absent siya. Kaya madami kaming time ni Felix para mag-bonding. There was a Boy Scout camping sa school. Kaso nga lang, sa school kami matutulog, hindi sa forest. Bawal si Eric sumama sa Boy Scout kasi nga, medyo stricto ang parents niya. Tuwing pagkatapos ng Boy Scout practice namin, hinahalikan ko si Felix sa cheeks at minsan, pag may alone time kami, nagyayakapan kami noon. Dumating na yung araw ng Boy Scout camping namin at natapos na kami sa mga activities. Binigyan kami ng teacher namin ng pagkakataon na manood ng movies. Kasi daw, we did a great job. Nung nanonood na kami ng movie, hinahawak-hawakan niya yung kamay ko. Tapos, niyayakap ako ni Felix noon. Nung tapos na yung movie ay pinapunta na kami ng teacher namin sa room para magpahinga na. Naligo muna ako tapos nag-toothbrush. Pag-isa lang ako nag-toothbrush noon. Kasi yung ibang mga kasama ko pumunta na sa room para maglaro ng ML o di kaya matulog na. Maya-maya, may biglang yumakap sa likod ko. At sinabi niyang, Justine, mamiss kita. At pagharap ko, si Felix pala yun. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ko noon. Kasi, ang lapit ng mukha namin sa isa't isa. Bigla niya akong hinalikan ng mabilis. At sabay sabing, see you tomorrow. Habang papalayo na ito. Uuwi kasi siya ng bahay. Kasi hindi pinayagan si Felix na magulang niya na mag-overnight sa school. 12:00 na ng madaling araw. Gising na gising pa rin ako at nagsa-sound trip. Hindi ako makatulog sa kakaisip ng ginawa ni Felix sa akin kanina. Ano bang ibig sabihin nun?
Gusto rin ba niya ako? Mahal rin kaya niya ako? Ay. Lumipas ang 7 linggo ay sinabi ko kay Eric ang nararamdaman ko para kay Felix. At suportado daw niya ako. Kaya lang, pagkatapos kong i-open kay Eric yung totoong nararamdaman ko para kay Felix para bang nagbago sila sa akin. Napansin kong hindi na nila ako kinakausap. Napapansin ko din na palagi sila nagyayakapan at nagtatawanan na dati namin ginagawa ni Felix. Magkatabi kasi sila ng upuan, tapos ako naman ay nasa likod ng katabi nilang row sa kanan. Kaya naman kitang-kita ko ang lahat ng ginagawa nila. Oo, aaminin ko, nagsiselos ako. At napapa-overthink kasi nag-promise kami ni Eric na hindi na niya yayakapin o didikitan si Felix ng ganon. Ang sakit-sakit na makita na silang dalawa na masaya. Tapos hindi ako kasama. Lumipas ang 5 araw. Sinubukan ko makipag-usap sa kanila. Pero hindi na talaga nila ako pinapansin Lalo na si Felix. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siya naging ganun sa akin. Mula sa pagiging close namin at sweet namin noon, hanggang sa parang hindi na niya ako kaibigan. Isang araw, kinumpronta ko si Eric tungkol doon. Eric, pwede ba tayo mag-usap? Kasi may tatanong lang sana ako Bakit ba hindi niyo na ako kinakausap ni Felix? Parang ang lamig-lamig na ng pakikitungo niyo sa akin. Di ba magkaibigan tayo? May nagawa ba akong mali? Please naman Eric sabihin mo naman Ang hirap kasi sa pakiramdam na parang iniwan niyo ako sa ere Sorry naman Justin. Tugon nito na para bang nangiinis. Ano ba Eric? Ginagago mo ba ako? Alam mo, bahala ka na Justin. Alam mo naman na ako lagi ang taga-comfort mo Tapos, ako din lagi ang taga-comfort kay Felix kapag malungkot siya at umiyak siya o kaya may problema siya. Katulad nung dati sa partner niya o problema sa parents niya. Ako nga din yung taga-tulong, taga-libre. At ako lagi yung pumipigil kay Felix kapag gusto niya o naiisip niya mag-attempt na mag-suicide. Nang dahil sa problema niya. Ako lahat. Lagi na lang ako. Pagkatapos ng mahabang litanya ni Eric nagalit ako sa kanya. Dahil para bang sinusumbat niya ang lahat ng yun. Hindi ko sila pinansin. Pag-uwi ko ng bahay, binlock ko silang lahat sa social media accounts ko. Kasi sino ba naman ang hindi magagalit? Magkakaibigan kayo tapos isang araw, bigla ka nalang iiwan sa ere at hindi papansinin. At ang masakit nun, hindi ko alam kung bakit sila ganun sa akin. The next day, I tried avoiding them pero naririnig ko sila na pinag-uusapan nila ako ng mga masasamang bagay na hindi naman totoo na halatang pinaririnig nila sa akin. Pare, ayun na naman si Justin backstabber. Oo nga Lahat na lang dito kinakaibigan. Friend stealer. At nagpapaawa pa. Para lang makuha yung sipansya ng lahat. Ako? Backstabber? Friend stealer? I-transfer lang naman sila.
At lahat ng tao dito ay kilala ko. Since I was a kid. At may iba pang bagay sila na pinagsasabi na hindi maganda sa akin. Pero kahit ganun pa man ay, hindi ko sila pinatulan. Dahil alam ko yung totoo. At mas kilala ko yung sarili ko. Lumipas ang 4 na araw at ginagawa pa rin nila sa akin yun. Napuno na ako sa mga sinasabi nila pero hindi ako dapat gumanti. Kasi sabi ng puso ko, masama yun. Pero iba ang sinasabi ng isip ko. Gumanti ka, Justine. Gumanti ka. Oras na ng uwian nun at isa ako sa mga cleaners. Maya-maya, dumaan silang dalawa. Tapos, bigla ba namang inuurong ng malakas ni Eric yung upuan? Papunta sa akin. Natamaan yung tuhod ko. At muntik na akong matumba. Tapos, nagtawanan silang dalawa. Pagkatapos gawin ni Eric sa akin yun, biglang nag-gleam yung paningin ko. At nag-flashback lahat ng mga masasamang ginawa nila sa akin. Kaya yung hawak kong walis tambo, yun yung inihampas ko sa kanilang dalawa. Hanggang sa umuwi silang mangyak-ngyak. Umuwi na rin ako. Nagalit na galit pa rin sa mga nangyari. Nag-vent out ako kay mama tungkol sa mga nangyari. At binigyan niya ako ng advices at comfort. Tapos, niyakap ako nila papa at ni kuya. Pagkatapos ng issue na yon sa school, they tried apologizing. Pero, I never forgave them. Hindi ako sumama sa closing party ng school namin. Kasi, wala na akong gana para makita ulit yung dati kong dalawang kaibigan. There were many people who was by my side. Pero, ayoko talaga makita yung mga pagmumukha nila. Ngayon, nakikinig na lang ako sa mga stories ni Kuya Ren. Kasi, yun na lang yung tumutulong sa pag-distract sa mga problems ko. By the way, Kuya Ren, I like your channel so much. Thank you for listening to my story. Sana, may bagong stories ka pa, Kuya Ren. Support ako sa channel mo. Okay. Well, una sa lahat, thank you, Justine, for sharing your story, no? I can feel your pain tapos yung galit. Yun bang akala mo okay kayo tapos isang araw hindi ka nalang papansinin tapos sisiraan ka pa? Ni hindi mo alam yung dahilan. Yun yung masakit dun eh. Yung wala silang mabigay na reason kung bakit nila ginagawa yun. Alam mo, Justine, huwag kang manghihinayang sa mga ganong klaseng tao kasi they don't deserve your attention and love. My advice for you, Justine, it's okay to feel upset, angry, or sad about what happened. Do not suppress your emotions. Allow yourself to experience them fully. At tama yun. Nag-open up ka sa parents mo about what you're going through kasi sharing your feelings to someone that you trust, it can provide comfort and it can ease the pain na nararamdaman eh. Focus ka muna sa self mo. Try to engage sa mga activities that bring joy and relaxation, whether it's spending time with loved ones or family, or pursuing hobbies. Just make yourself busy. At alam ko, sa tamang panahon, mapapatawad mo din sila. Always consider forgiveness. Tandaan mo, gagawin mo to hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Forgiveness doesn't mean forgetting what happened or condoning the betrayal. It means releasing the negative emotions that are holding you back para tuluyan ka na maging masaya. Alam nyo guys, for me, we don't
need a bunch of friends eh. We just need the real one. At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila about love man yan or about friends or kung may problema ka, email mo lang yan sa iambrensantiago@gmail.com. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, well, mag-subscribe ka na. I-click ang like, mag-comment, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa pakinig. Hanggang sa susunod na storya. Salamat po.